Hello guys, so dito naman tayo sa pagtetest ng CKPay sensor gamit yung ating Smart FI2. Okay. So tingnan natin yung magiging reading niya na wala yung motor. Kasi may dalawa tayong klaseng na pagdadiagnose ng CKPay sensor. Isang umaandar yung motor, nakikita natin yung kalagayan mismo ng CKPay, at yung isang yung hindi pa nakakabit yung ating sensor. Siyempre bago natin siya isalpak sa motor, sure natin na yung sensor na ikakabit natin ay sira or hindi. Okay, yun. So, maalamin natin ngayon kung aandar ba siya or good. Ayan. Gamit yung ating mga cable. Ayan. So, ito yung marami na itong nakita nyo magkakadikit. Ito yung pang Honda lang. Walang pang Yamaha dito guys. Kasi nakalagay naman dito yan o. Ayan o. CKP Hall Honda. Yung isa naman, ito yung pang Yamaha natin. Okay. So, Yamaha lang siya. So, itong adapter o itong module natin, ilalagay natin doon sa ating module ng Smart FI. Then, isasalpak natin yung, unahin natin i-test yung pang Yamaha. Okay, ito yung pang Yamaha. So, tignan natin sa dalawa na to, alin ba yun dyan yung good at yung bad. Okay, so bigyan ko kayo ng idea guys kung paano mag-test nito. Baka kasi nahihirapan kayo maggamit ang Smart FI2, paano mag-test ng CKP sensor. So, ito rin guys ang sagot sa ating mga katanungan. Okay. Okay guys, so yun, sinalpak ko na yung pinaka-module niya. Nakalagay dyan ay AC204 adapter for CKPay, and ang kanyang wire, ayan yung Yamaha cable. So yung isa hindi nakakabit kasi ginagamit ito kapag umaandar ang motor mismo, actual mo siyang makikita. Ito kasi walang motor, so CKPay lang isasaksak natin ito mismo. Okay, so ganito siya mag-diagnose. Click lang natin yung kanyang CKPay ay check sensor, and punta tayo sa CKPay tester. So check natin yung sensor, ayan, check sensor, then punta tayo sa pinakababa doon sa CKPay. Yan. Then, check natin yung kanyang Hall sensor. Kasi yung magnetic guys, para ito sa mga pagtetest ng magnet. Pero, ito ginagamit kapag umaandar ang motor. So, nakakabit yung dalawa na yan. Ito naman kapag hindi nakakabit yung motor. Ito. Ayan. So, processing data. Ayan. Sundin lang natin yung... After completing the connection, ayan. Please click continue to execute. Okay. So, makita nyo daming cable na yan. Oh. So, ang ginamit lang natin, pambaba na to. Ito yon. So ngayon, continue lang natin. Ayan. So makikita nyo yan guys. Scroll nyo lang pataas. Ayan. So makikita nyo dito, huwag nyo muna tingnan yung status unknown or nakalagay status bad or status good. Makikita nyo kasi yan guys kapag nakakabit na mismo sa motor. Okay. So sa fast test nya, para malaman natin siya kung good or hindi para sa mga Yamaha, tandaan nyo to guys. Kapag sinalpak natin yung CKP sensor mismo dito sa mismong module, so dapat pag continue natin kanina, lahat yan naka-off dapat. Wala dapat na naka-on dyan. Ibig sabihin, kapag may naka-on na dyan, may problema ka dito sa ating sensor. Either malfunction na siya, grounded or shorted na siya. Dapat lahat yan naka-on. Ngayon, makikita natin dito yan guys. Meron ako dito magnet. Ayan. Then, na-magnetin ko na itong bawat sensor na to. Ayan. So pag magnet ko dyan, so makikita nyo dyan, nag-on na agad lahat. Ayan. Tapos magnetin ko rin yung isa. Ayan, kita nyo, ayan, ginagalaw-galaw ko siya. Ayan. So nag-on na siya, hindi siya nag-off. Okay. Ayan o. Minsan nag-off, minsan nag-on. Ayan o. Magnet yan guys, yung ginagamit ko. Okay. So pag ganyan ang sintomas ng makikita nyo or ganyan makita nyo yung reading gamit yung ating Smart FI2, ibig sabihin yung ating CKP sensor may problema. Okay. So tandaan nyo sinabi ko yun na pag sinaksak dapat to, yung sakit na to, dapat lahat yan ay naka-off, hindi naka-on. Grounded yan kapag naka-on. Okay. So pag chineking mo siya, ito ginagamit yung checking kapag ka umaandar. Ayun o. So yung 5 times na yun yung umiikot yung mismo magneto. Then checking mo, makikita mo siya bad. Yan. So ito magiging accurate yung status niyan kapag ka umiikot na mismo yung magneto. Yung niredondo mo yung mismong motor. Okay? Pero pag dito nakatanggal, so ang tanging pagtitingnan natin, babasihan natin itong side na to. Kasi lalabas siya dito good kapag good yung ating CKP sensor. Ito kasi walang lumabas na good, NA lang siya. Ibig sabihin hindi siya good. Ayan o. Wala. Ayan. Wala siya kahit isang naging good.
So ngayon, sasalpak natin yung isa nating CKP sensor. Ito aftermarket lang naman ito. Pero siyempre ito ay tingnan natin kung ang resulta kung good or hindi. Okay, so doon tayo sa next na CKP. Okay guys, so ito naman yung isa nating CKP. Ayan, nakasaksak na siya dito sa ating adapter and module. Okay, so ito ulit yung gagawin natin. So click lang natin yung continue. Ayan. Okay, so angat natin. So tulad ng sinabi ko kanina, dapat pag sinalpak natin yung CKP, dapat lahat yan ay naka-off. Ayan, nakita nyo? Naka-off siya, walang nag-on dyan. So ngayon, gagawin natin dyan, mamagnetin natin siya. Tingnan natin ano mangyayari. Ito yung magnet, oh. Tingnan nyo. Nakita mo nag-on? On. Ayan siya, ayan. Kagalaw ko, pagdikit ko ng magnet, on, pagbitaw, off. Tapos lumabas doon ay good. Okay, so nag-blurred. Next. O yung baba. Ayan, nag-on. Pagbitaw ko ng magnet, off. Lumabas, good. Next. Galaw-galawin lang natin hanggang lumabas yung good. Ayan o. Tapos, naka-off siya. Isa naman. Good, pero naka-off. Okay? So, ibig sabihin yung ganyang sistema ng ating CKP, aandar siya sa motor. Take note nyo guys ha, merong lumalabas dito na good pero naka-on. Good pero naka-on. So take note nyo, dapat ang good nya lahat naka-off para sa Yamaha. Okay, so pag chineking natin yan, tingnan nyo guys mangyari, ang lalabas sa kanya ay bad. So wag nyo babasihan yung status na bad. Ibig sabihin pag lumabas yung bad dyan, hindi porke bad dyan ay sira na yung CKP sensor natin. So, ang tanging basehan natin ay ito. Okay? So, sana nasundan nyo guys. Ngayon, magte-test naman tayo ng Honda CKP. So, tingnan natin ano ba yung klase ng pagdadiagnose ng CKP ng Honda. Kasi ito yung para sa Yamaha eh. So, sana masundan nyo yung ganong klaseng pagdadiagnose gamit yung ating Smart FI2. Okay? So, doon naman tayo sa pagte-test ng Honda. So, gamit yung cable na maramihan na to. Alright, so sa mga sunod na video natin, papakita natin naman yung live. Yung live naman ng pagtetest ng mismong CKP na umaandar mismo yung motor. Okay? So doon tayo sa Honda. Okay guys, ito naman yung pagtetest ng Honda. Yan yung cable natin, yung maramihan. So sinaksak ko lang siya doon. Sa, yan no, dito. Yan, isang linya lang kasi wala yung motor eh. So ngayon, same pa rin, sa same menu pa rin. Okay, Honda, Yamaha naman yun eh. So i-click natin yung continue. Ayan. Pag continue natin, baliktad naman sa Yamaha. Sa Yamaha, di ba kayo na lahat naka-off? Sa Honda, baliktad guys. Kasi tatlo lang yung makikita nyo nakatayo dito. Hindi katulad sa Yamaha, 4 siya. So, ang Honda, laging naka-on. Okay? Kapag sinaksak nyo yan, at binakita kayo dyan na naka-off, ibig sabihin may problema yung CKP sensor. So, paano ba natin iti-test yan? Gamit yung ating magnet. Ayan. So, dito, baliktad siya. Kanina sa Yamaha dito siya hinihigop natin palabas ng magnet. Ito naman pag Honda sa likod natin siya hihigupin ng magnet. Tututukan natin siya ng magnet sa likod. Tingnan niyo yung mangyayari pag hinigop natin sa likod. Ayan o, nag-off siya. Bibitawan ko yung magnet. So dapat hindi siya mag-on. Ayan na, wala na magnet niya na. So off lang siya. Okay? So lumabas agad sa kanya good. Ayan o. Then, yung isa naman, off. Dito naman sa pinaka-last, guys. Ay, balik ko muna ha. Yan. Dito sa pinaka-last na to, tandaan nyo yung side na to, ito yung butas. Dalawang sensor ang nakakabit dyan or dalawang hole. Taas tsaka baba. Pulsar yan tsaka yung code. So, ngayon, dalawa din yung naka-on. Ayan o, NA nga isa o. So ngayon, kaya nag-good dyan kasi na magnet ko kanina eh. So ganito siya. Taas. Ayan. Tapos baba. Oh. So dalawa nag-off. Ganyo. Pareha silang good. So ganito naman siya. Pag sa kabila ko naman siya mamagnet eh. Nahatakay ko siya sa kabila. Makikita nyo siya dyan. Nag-on siya. Ayan. Ganyo. Dalawa nag-on. Sa gitna, isa nag-on. Sa pinaka-last, nag-on. Kita nyo guys kung paano mag-testing yan.
So, ganun lang. Nakita nyo, naka-on lahat pero good. Okay. So, lahat naman mag-off. Mag-off. Pero good. So, ganyan lang guys mag-testing ng Honda CK Pay sensor. So, pag chineking naman natin yan, lalabas sa kanya. Please turn. Ayan, baka pagkamalan nyo, sira din yung CK Pay. Nakalagay kasi dyan, bad. Pero guys, yung CK Pay na to bago to, good yan. So, ganun ang pagtetest ng para naman sa Honda. Right? So, sana guys, nasundan nyo yung mga basic natin na guide about dyan sa pagtetest ng CK Pay sensor. O yan. Sana, sa mga next natin na video, abangan nyo na lang ano pa magagawa natin sa next video natin. Abangan yung mga function ng mga Smart FI2. So, makikita nyo naman to guys, yung ibang mga function nito. Dito sa, follow lang kayo guys sa FI Tech Iloilo, kay Dane Shop Moto Doctor. Then, sa ating mga team, meron tayong team sa Cavite na gumagamit na ng Smart FI2. So, antabayanan nyo guys yung mga pinupost nila about dito para makakuha tayo ng idea. Okay? Sa mga inquiry naman about sa magkano ba yung Smart FI2, yan. So, message lang kayo guys sa FI Tech Iloilo. Ayan. Or direct message kayo sa amin para masagot namin yung mga katanungan nyo about dito guys. Kung magkano ito. At syempre yung training, how much kasama yung training. Separate kasi yan guys, pag bumili kayo ng tools, hindi kasama yung training na Tagalog version or Ilonggo version. Okay? So, sana guys may natutunan kayo ngayong araw. And magandang araw sa ating lahat. Bye-bye!